Pagkatapos ng matinding sagupaan, ipinahayag ni Boyong at Solji ang kanilang pasasalamat kay Sewol sa paglaban kay Jagang. Inamin nilang nahihiya sila sa maling paghusga kay Sewol habang nagpapanggap siya na kasabwat ni Jagang. Ipinaliwanag ni Sewol na kinailangan niyang atakihin sila upang mapanatili ang kanyang pagkukunwari at humingi ng paumanhin para sa anumang stress na idinulot niya. Kinilala ni Boyong ang pagiging bayani ni Sewol, ipinakilala ang kanyang sarili, at magalang na tinanong ang pangalan ni Sewol. Ipinakilala ni Sewol ang kanyang sarili bilang si Woon Sewol sa mga babaeng nagpapakita ng pasasalamat. Hinati nina Sewol, Boyong, at Solji ang mga Dharma tools at mga espiritong bato na natagpuan sa pouch ni Jagang na puno ng yaman. Kabilang sa mga bagay na ito ay ang marble Dharma tool na ginamit sa pagsupil, ang delicate jade staff, ang Dharma mirror tool, ang Zen mirror, at iba't ibang mga halamang gamot. Bilang pasasalamat, binigyan ng mga babae si Sewol ng mga halamang gamot na matagal na niyang hinahanap. Sinabi ni Boyong na kulang sila ng Seren Bamboo, isang bihirang halaman, sa kabila ng pagkakaroon nila ng karamihan sa mga iba pang halaman. Sinabi ni Sewol na gusto niya rin makakuha ng Seren Bamboo ngunit nagpahayag siya ng pasasalamat para sa mga halamang mayroon sila, binabanggit ang kanyang hangarin na personal na makuha ang bihirang halaman. Nang tanungin ni Boyong tungkol sa layunin ng mga mahalagang halaman, isiniwalat ni Sewol ang kanyang plano na lumikha ng mga danpil. Gayunpaman, nilinaw niya na ang mga danpil na ito ay hindi kinakailangang para kina Boyong at Solji. Ipinaliwanag ni Sewol na ang danpil na kanyang nililika ay hindi para sa pagpapalakas ng espiritu, kundi para sa pagpapanatili ng kanyang panlabas na anyo at pagpigil sa pagtanda. Nabigla sina Boyong at Solji nang malaman na ito ay isang Eternal Youth danpil, isang napakahusay na likha. Ipinahayag ni Boyong ang paghahalo ng inggit at paghanga sa kakayahan ni Sewol na lumikha ng ganitong makapangyarihang pil, na inihambing ang kanilang sariling pakikibaka at pagkabigo sa hindi pag-unlad. Sinabi ni Boyong na ang mga tao tulad ni Solji, na pinahahalagahan ang kanilang anyo, ay tiyak na mamamangha sa Eternal Youth danpil. Si Solji, na nahihiya, ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Boyong sa pag-aalala. Pabirong binanggit ni Sewol ang pagkilala sa kagandahan ni Solji. Nag-alok ng pakikipagtulungan si Boyong kay Sewol para makuha ang Seren Bamboo. Habang pabalik si Sewol sa nayon, pinag-isipan niya ang alok ni Boyong, hindi sigurado sa mga implikasyon nito. Sinabi ni Boyong na alam nila ang lokasyon ng mailap na Seren Bamboo at iminungkahi na kung tutulungan nila ito sa pagkuha, maaari silang bigyan ni Sewol ng Eternal Youth danpils. Pinag-isipan ni Sewol ang kasunduan, naalala ang kanyang pangakong pag-isipan ito, subalit napagtanto niya na ang lugar kung saan tumutubo ang Seren Bamboo ay binabantayan ng isang advanced level na halimaw, ang Great Conch Spider. Bumalik si Sewol sa nayon kung saan tinanong ni Sewol ang tungkol sa Great Conch Spider. Ipinaliwanag ni Sewol na hindi niya ito nakatagpo sa labas, ngunit natuklasan niya ang Seren Bamboo na binabantayan ng mabagsik na Great Conch Spider. Dahil sa pambihirang Seren Bamboo, napagtanto ni Sewol na ang tanging paraan para makuha ito ay harapin ang malaking gagamba sa lugar kung saan ito naninirahan. Nakipag-usap si Sewol kay Sewol tungkol sa mga hamong dala ng Great Conch Spider na nagbabantay sa Seren Bamboo. Sinabi ni Sewol na ang Seren Bamboo ay karaniwang tumutubo sa mga lugar na sagana sa spirit energy na umaakit ng malalakas na halimaw bilang tagapagtanggol. Isinaalang-alang ang sitwasyon, sinabi ni Sewol na ang pagkakaroon ng isang advanced level na halimaw gaya ng Great Conch Spider na nagbabantay sa bamboo ay masasabing maswerte kumpara sa mas mataas na antas na halimaw. Nag-alok si Sewol ng gabay kay Sewol kung paano harapin ang mga sapot ng gagamba, na maaaring maging pinakamapanganib na bahagi ng laban. Banilinan niya si Sewol na mag-ingat sa pakikipaglaban sa isang advanced level na halimaw gaya ng Great Conch Spider, at tinuruan siya ng paraan upang lumikha ng solusyon para tunawin ang mga sapot ng gagamba. Nagpasalamat si Sewol kay Sewol, ang ikalawang master. Bagamat nababagabag si Sewol sa pagtatago ng katotohanang nakilala niya ang mga tao sa labas, inisip niyang humingi ng payo sa ikaapat na master. Nang tanungin ni Jangan ang mga alalahanin ni Sewol, inamin ni Sewol na nakilala niya ang 3 tao sa labas, ngunit isa sa kanila ang hindi pinalad na mabuhay. Tinanong ni Jangan kung siya ang nagtapos nito.
Sinabi ni Sewol na siya nga, at na dahil si Jagang ay isang masamang tao. Pinuri ni Janggan si Sewol sa kanyang mabilis na aksyon at pinaalalahanan siya na huwag mag-atubili sa harap ng panganib. Ikinwento ni Sewol kay Janggan ang tungkol kina Boyong at Seolgi. Matapos marinig ito, nagpakita ng interes si Janggan ngunit inamin niyang hindi niya kilala ang mga ito. Binanggit din ni Janggan na wala siyang alam tungkol sa mga taong tulad ni Jagang, lalo na sa mga bastos na karakter. Hininga ni Sewol si Janggan ng opinyon tungkol sa pagtitiwala kina Boyong at Seolgi, lalo na't sumang-ayon silang harapin ang Great Conch Spider ng magkasama. Nagpahayag si Janggan ng pag-aalinlangan at tinanong si Sewol kung bakit siya may magandang tingin sa dalawang babae. Binalaan niya si Sewol na mag-ingat pagdating sa mga babae. Napatawa si Sewol sa payo ni Janggan at tiniyak na ligtas siya. Pinayuhan pa rin siya ni Janggan na huwag isugal ang kanyang buhay para kina Boyong at Seolgi, binigyang diin ang posibilidad ng pagtataksil sa mapanganib na sitwasyon gaya ng pagharap sa Great Conch Spider. Ipinagtanggol ni Sewol sina Boyong at Seolgi, sinasabing hindi naman sila mukhang masamang tao. Ayon kay Janggan, maaaring totoo yun, subalit pinaalala niya kay Sewol ang posibilidad na ang kasakiman ay maaaring magpabago ng mga tao. Ipinunto ni Janggan ang pangangailangang manatiling mapagbantay at huwag magpakampante, kahit pa sa mga tao na sa simula'y tila mapagkakatiwalaan. Pagkatapos sa sumunod, itinuro ni Boyong ang lokasyon kung saan binabantayan ng Great Conch Spider ang Seren Bamboo. Iminungkahi ni Sewol na bantayan ang lugar malapit sa bamboo habang sila'y nagtangkan na lumapit dito. Nagbigay siya ng solusyon upang tunawin ang sapot ng gagamba at iminungkahing ilapat ito sa kanilang mga armas para sa karagdagang tulong. Humanga si Boyong sa maingat na paghahanda ni Sewol at nagpasalamat sa kanyang tulong at kahandaan. Iminungkahi ni Sewol na magtayo ng isang magic trap malapit sa Seren Bamboo habang sina Boyong at Seolgi ang mag-abala sa Great Conch Spider. Pumayag si Boyong sa plano ngunit nagtanong kung makakagawa ba si Sewol ng isang trap na epektibo laban sa isang advanced level na halimaw sa maikling panahon. Tiniyak ni Sewol na magkakaroon ng epekto ang trap. Pinag-isipan ni Boyong ang mga kakayahan ni Sewol habang papalapit sila sa Seren Bamboo. Napansin ni Sewol ang kalamangan ng terrain para magtago ang Great Conch Spider sa maniebing kapaligiran, kaya pinaalalahanan niya ang mga kasama na mag-ingat. Pagdating nila sa Seren Bamboo, bumulong si Sewol kay Boyong tungkol sa pagkawala ng Great Conch Spider, na karaniwan ay nandoon. Kinumpirma ni Boyong na talagang binabantayan ng gagamba ang bamboo sa kanilang nakaraang encuentro. Naalala ni Sewol ang payo mula sa ika-4 na master tungkol sa mga bagay na nagiging napakadali, na maaaring indikasyon ng isang patibong. Habang inisa-isa ni Sewol ang paligid, wala siyang napansin na kakaiba sa kaliwa o kanan, na nagtulak sa kanya na magtanong kung nasaan ang gagamba. Sa isang biglaang pangyayari, bumaba mula sa itaas ang Conch Spider, na agaw pansin kay Sewol. Binalaan ni Sewol ang mga kasama na mag-ingat. Mabilis na nagpakawala ng malagkit na sapot ang gagamba patungo sa kanila, ngunit mahusay nilang ginamit ang kanilang mga sandata upang putulin ang mga hibla. Tinawag ni Boyong si Sewol, sinabing aabalahin nila ang gagamba para makapagtayo siya ng magic trap. Sumang-ayon si Sewol sa plano at pinaalalahanan silang mag-ingat bago magsimulang kumilos. Sina Seolgi at Boyong ay patuloy na umaabala sa Great Conch Spider habang inihahanda ni Sewol ang magic trap. Naghanda ang dalawang babae para sa pag-atake, sumugod ang gagamba na agad namang nadepensahan ni Boyong, habang si Seolgi ay naghahanda ng pag-atake, na tumama sa gagamba. Nagkaroon ng pagsabog at tinanong ni Seolgi si Boyong tungkol sa napigil ang atake. Sumagot si Boyong nang may pag-aalinlangan, na napansin ang katahimikan. Bigla na lang lumitaw ang usok at muling umatake ang gagamba, na kinumpirma ang hinala ni Boyong na buhay at delikado pa rin ang gagamba. Nakatagal ang gagamba sa kabila ng eksplosibong atake ni Seolgi. Namangha si Boyong sa tibay ng gagamba, matapos tamaan ng diretsyo ng mga Phoenix Bursts. Nagtanong si Boyong tungkol sa lakas nito. Pagkatapos, pinakawalan ng gagamba ang napakalaking frost chi patungo sa kanila, kaya't napilitan sina Seolgi at Boyong na mabilis na iwasan ang atake. Pumwesto si Sewol sa pagitan nina Seolgi at Boyong at sinabi niyang natapos na niyang ice-top ang bitag na mahika.
Pinuri niya ang dalawa sa kanilang pagsisikap at hinikayat silang ipagkatiwala na sa kanya ang sitwasyon. Gamit ang flash steps technique, mabilis na umakyat si Sewol sa ibabaw ng gagamba. Naglabas ang gagamba ng frost chi patungo kay Sewol, ngunit mabilis niya itong nailagan sa pamamagitan ng pagtalon pabalik sa lupa. Pinag-isipan ni Sewol ang hindi pagiging epektibo ng kanyang espada laban sa napakalakas na kalaban, at tinanong niya ang lakas ng mga advanced level beasts. Determinado, sinubukan ni Sewol na hampasin ang kawayan, ngunit mahusay itong ipinagtanggol ng gagamba, na ipinakita ang kahangahangang depensa nito. Napansin ni Sewol ang matinding konsentrasyon ng gagamba sa pagprotekta sa Seren Bamboo. Estratehiyang ginamit ni Sewol ang kawayan bilang pain upang akitin ang gagamba patungo sa bitag na mahika. Maingat niyang sinubaybayan ang mga kilos ng gagamba, at nang dumating ang tamang oras, inactivate niya ang Void of Space spell upang isakatuparan ang kanyang plano. Namangha si Boyong sa mabilis at epektibong pag-set up ni Sewol ng bitag na mahika, kaya nawala ang kanyang mga pag-aalinlangan. Nang marinig ang tawag ni Sewol, sinamantala nina Boyong at Solji ang pagkakataon para atakihin ang gagamba, gamit ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Napansin ni Boyong na hindi epektibo ang kanilang mga atake laban sa matigas na balat ng gagamba. Napagtanto ni Sewol na nasa kanya ang responsibilidad na tapusin ang laban. Nang gamitin ng gagamba ang frozen chi nito, ipinagtanggol ni Sewol ang sarili gamit ang kanyang kalasag. Sa kabila ng makamandag na mga pangil ng gagamba at malakas na pagtulak nito, nagtagumpay si Sewol na talunin ang gagamba sa huli. Agad na nagpunta sina Solji at Boyong sa tabi ni Sewol, na nag-aalala sa kanyang kalagayan at sa sugat sa kanyang balikat. Siniguro ni Sewol sa kanila na ayos lang siya, ngunit bigla na lang siyang nawala ng malay, na nag-iwan kina Solji at Boyong ng pagkabigla at pagkabahala. Agad na hinimok ni Boyong si Sewol na magkamalay, at sinuri ang kanyang pulso. Ipinaalam niya kay Solji na mabagal ang pulso ni Sewol at mabagal din ang kanyang paghinga. Nag-aalala sa kalagayan ni Sewol, pinag-isipan nina Boyong at Solji ang kanilang susunod na gagawin. Naramdaman ni Sewol ang pag-aalinlangan tungkol sa paglinlang niya kina Solji at Boyong, ngunit naalala niya ang utos ng ika-4 na master. Naniniwala siya na mahalaga ang pagsubok sa kanilang katapatan upang malaman ang kanilang mga intensyon. Napaisip si Sewol na kung susubukan siyang saktan nina Solji at Boyong, gagamitin nila ang delicate jade staff. Kung iiwanan siya upang angkinan ang Seren Bamboo, haharapin at babawiin niya ito sa kanila. Subalit, kung tutulungan nila siya, aalisin niya ang kanyang mga pagdududa sa kanila. Nagmungkahi si Solji kay Boyong na dapat nilang iuwi si Sewol. Naniniwala siyang sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga pangil ng gagamba, maaari silang makahanap ng lunas para kay Sewol. Sumang-ayon si Boyong sa mungkahi ni Solji, na nagsasabing maaaring magbunga ng positibong resulta ang masusing investigasyon sa lason. Tinulungan ni Solji si Sewol, habang iminungkahi ni Boyong na dapat nilang kolektahin muna ang Seren Bamboo. Pinaliwanag niyang kung magising si Sewol at makita na nawawala ang kawayan, hindi nila ito maipapaliwanag kung magduda si Sewol na ninakaw nila ito. Si Boyong ang nanguna sa pagkolekta ng Seren Bamboo at katawan ng Great Conch Spider. Inutusan niya si Solji na mabilis na iuwi si Sewol. Sumang-ayon si Solji at binalaan si Boyong na mag-ingat. Agad na umuwi si Solji, na umaasang magising si Sewol at nangangakong gagawin ang lahat para mailigtas siya. Sa isip naman ni Sewol, nababahala siya sa sitwasyon, at tinatanong ang kanyang sarili kung pinaghinalaan niya sina Solji at Boyong nang walang dahilan. Nang makarating na sila sa bahay, dumating din si Boyong. Iminungkahi ni Boyong ang pag-gather ng mga halamang maaaring makakontra sa lason. Nang makita si Solji, nagtanong siya kung ano ang ginagawa ni Solji. Ngunit sa kanyang pagkataranta, binanggit ni Solji ang mga isyu ng pagkaparalisa at sirkulasyon ng dugo. Agad na tumakbo palabas si Solji, determinadong kunin ang lason mula sa pangil. Ipinaalala ni Boyong kay Solji na suriin muna si Sewol, ngunit iminungkahi ni Solji na sabay na lang silang pumunta sa labas. Sinabi ni Boyong kay Solji na kahit gaano pa siya nagmamalasakit kay Sewol, hindi niya ito dapat basta hawakan. Sa tugon ni Solji na namumula, sinabi niyang tama na.
Sa kanyang isip, pinag-isipan ni Sewol kung paano nagtiwala sa kanya sina Solji at Boyong at sinisikap siyang tulungan. Nahihiya siya na pinaghinalaan sila at iniisip kung dapat na ba siyang bumangon sa sandaling iyon. Napansin ni Sewol ang isang libro na may mga dokumento sa paggawa ng Dan Pills, ngunit napagtanto niyang walang mga pamamaraan ng produksyon para sa kapaki-pakinabang na Dan Pills sa libro. Napansin ni Sewol na ang libro ay nasa masamang kondisyon at nasunog, na ginagawang imposible ang pagbasa ng kahit ano. Napaisip siya kung ginamit ba nina Boyong at Solji ang libro para sa pagsasanay ng Dan extraction. Biglang narinig ni Sewol ang mga yapak na papalapit sa silid, kaya't mabilis siyang bumalik sa kama. Sinabihan ni CLG si Sewol na buksan ang kanyang mga mata at buong kumpiyansa na sinabi na alam niyang gising na siya. Nagulat si Sewol, umupo sa kama at nagtanong kung paano niya nalaman na gising siya. Itinuro ni Solji na ang hugis ng kumot ay naiiba mula noong tinakpan niya si Sewol, na nagpapahiwatig na hindi siya naparalisa ng lason. Inamin ni Sewol ang obserbasyon ni Solji, at pinuri ang matalas nitong paningin. Umamin si Sewol na totoong naparalisa siya, ngunit pakiramdam niya'y mabilis siyang nakabawi. Nang tanungin ni Solji kung paano ito posible, ipinaliwanag ni Sewol na noong kabataan niya, kumakain siya ng ilang halamang may lason na tumulong palakasin ang kanyang resistensya sa lason sa paglipas ng panahon. Kinuha ni Solji ang kawayan mula sa supot at ipinahayag ang halong ginhawa at kahihiyan sa pag-aalala, ngunit natuwa siya na bumuti ang kalagayan ni Sewol. Iniabot niya ang pinangakong Seren Bambo at binanggit na dinala na ng kanyang kapatid ang bangkay ng malaking gagambang conch. Nagpasalamat si Sewol kay Solji at sa kanyang kapatid sa pagbibigay ng lahat ng kinakailangang sangkap. Inihayag niya ang pag-asa na mabibigyan sila ng bawat isa ng Pildores. Tumugon si Solji ng may pag-asa, na nagpapahayag din ng kanyang pagnanais na mangyari iyon. Habang papunta sa silid ni Sewol si Boyong, nagtanong siya kung nasaan si Solji at kung kasama pa ba ito ni Sewol. Nang makita ni Boyong na gising na si Sewol, ipinahayag niya ang kanyang kagalakan. Nagpasalamat si Sewol, na sinabi na bumuti siya dahil sa tulong ni Boyong. Habang pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin sa malaking gagambang conch, inialok ni Boyong kay Sewol ang gagamba, na sinabing kung hindi dahil sa kanya, hindi sila magkakaroon ng tsansa laban dito, kaya nararapat lang na sa kanya mapunta ito. Nag-alinlangan si Sewol sa alok, ngunit nagtanong si Boyong kung maaari siyang humiling ng isang pabor, kahit na maaaring maging bastos ito. Hinikayat siya ni Sewol na sabihin ang hinihiling. Hiniling ni Boyong kung maaari bang gumawa si Sewol ng Dan Pills mula sa mga halamang naipon nila. Nabigla si Solji sa kahilingan ni Boyong. Siniguro ni Boyong kay Solji na sila lang ang magkasama sa mga oras na iyon at na si Sewol ay isang taong mapagkakatiwalaan nila. Gayunpaman, inamin ni Boyong na hindi nila kilala ng lubusan si Sewol. Tinanong ni Boyong si Sewol kung ilang taon na siya, at sumagot siya na 23 na siya at malapit ng maging 24. Nagulat at nabigla sina Solji at Boyong, na napasigaw sa pagkabigla sa edad ni Sewol. Namangha sila nang malaman na sa edad na 23, nasa parehong yugto na si Sewol ng heavenly birth tulad nila. Tinanong ni Sewol kung may problema ba. Hindi makapaniwala si Boyong. Ibinahagi ni Solji na sila ng kanyang kapatid ay nagsanay ng 100 taon upang maabot ang yugtong iyon. Tinanong ni Boyong si Sewol kung ipinanganak siya sa kagubatan ng mga halimaw at sinabing maaaring may nag-alaga at nagsanay sa kanya. Tinanong niya kung sino ang taong nagpalaki at nagpakadalubhasa sa kanya. Sinabihan ni Solji si Boyong na napakarami na nitong tinatanong at tila nagiging bastos na. Sinabi niya na ang mga tanong tungkol sa nakaraan ni Sewol ay walang kinalaman sa pabor ng Dan extraction na kanilang pinag-uusapan. Sandaling nag-isip si Sewol at nag-alangan. Alam niyang hindi niya maaaring ibunyag ng basta-basta ang pagkakakilanlan ng kanyang mga master. Tumugon siya na pumanaw na ang kanyang master at piniling huwag isiwalat ang kanyang kasaysayan. Tinanong niya kung sapat na ang kanyang paliwanag. Humarap si Solji kay Sewol at hiniling na unawain niya ang layunin ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na hindi intensyon ni Boyong na manakit ng damdamin. Binanggit ni Solji na nasa mahirap silang sitwasyon, humihingi ng isang pabor na mahirap para sa kanila na ipaliwanag ng lubos. Inamin ni Boyong ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad.
Napagtanto niya ang kahalagahan ng sitwasyon at iniuugnay ang kanyang emosyonal na reaksyon sa bigat ng kanilang kalagayan. Nagbahagi si Boyong ng kwento tungkol sa mga halamang nais nilang ipagawa kay Sewol. Ang mga ito ay nagmula sa bansang Yunnan, sa pangkat ng Yunyak, isang unyon ng Yun at Yak na mga pamilya. Ang pangkat ng Yunyak ay espesyalista sa pagpapalago ng mga halamang gamot at pagkuha ng dan mula rito. Ngunit isang araw, isang grupo na kilala bilang Dark Beast Mountain Clan ang naglunsad ng pag-atake, na nagdulot ng pagkawasak sa loob lamang ng isang araw. Iilan lang ang nakatakas mula sa mga nasusunog na lugar. Tumakas ang mga Zen Master sa kagubatan ng mga halimaw. Ngayon, 2 na lang silang natitira kasama ng ilang nasunog na mga libro. Naintindihan ni Sewol ang kahalagahan ng pamana ng mga Zen Master at kung bakit nila siya tinatanong ng ganoon. Ipinahayag ni Boyong na hindi lang nila hinahanap ang kanyang tulong, iniaalok din nila sa kanya ang 30% ng kita kung makakagawa siya ng mga dan pills para sa kanila. Tinanong ni Boyong kung maaari bang humingi ng tulong kay Sewol. Pumayag si Sewol at sinabi na sisimulan niya sa pagtingin sa mga halamang dinala nila. Napansin ni Sewol na ang medicine room na dati niyang pinuntahan ay may napakaraming damo, ngunit nang makita niya ang mga naipong halamang gamot mula sa panahon ng kanilang mga ninuno, napagtanto niyang tunay na napakalawak ng kanilang koleksyon.